Hello mga kasari, katindero, katindera, kamusta po kayong lahat? Tumuli, Jennifer Mejia, tindera ng bayan. Pag-usapan po natin ngayon yung tungkol sa atin dahil tayo yung nagmamanage ng ating tindahan, dahil tayo mismo yung namimili, tayo mismo yung nagdi-display, tayo mismo yung nag-inventory, tayo mismo yung kahera, yan. So, lahat tayo lang mag-isa, 'di ba? Madalas po kasi sa sari-sari store is ayan, tayo lang po talaga yung nagma-manage, nag-aasikaso ng ating tindahan, no? Kaya kailangan tulungan natin yung ating sarili para mapabilis yung mga gawain sa ating sari-sari store. Yan, yung una-una ko pong babanggitin na para matulungan yung ating sarili, para mapabilis yung mga gawain dito sa ating sari-sari store is pag-organize po ng ating mga paninda. Mga simpleng ganong gawain is malaking tulong po yan sa atin. Yan, yung pagsaseparate, pag-organize ng ating mga paninda. Yan, yung pagsama-sama ng mga delata, pagsama-samahin yung mga noodles, pagsama-samahin yung mga condiments, yung mga chichirya, yung mga sabon na iba't ibang klase. Ayan, kailangan magkakasama po ang mga yan para mabilis din po natin maibigay sa ating mga customer, no? Para hindi mainip yung ating mga customer. Katulad po ng ginawa ko, yung ganito po. Pakita ko sa inyo. Ayan mga kaibigan, isa po to sa mga ginawa ko na pagsaseparate ng mga tingi-tingi ng mga paninda. Ayan yung mga bitchin, oyster sauce, magic sarap, sinigang mix, cubes, paminta, iyan. Ayan, pinaghiwalay-hiwalay ko po itong mga tingi-tingi na to sa isang basket. Yan, nilagyan ko na lamang po ng karton bilang separator, no? Para hindi na sila magkahalo-halo, magkarambol-rambol, para mabilis ko rin po makita yung mga items ko at mabilis ko rin po maiabot sa aking mga customer. At pinira-piraso ko na rin po to kasi paisa-isa lang din naman yung bili ng mga customer. So, isang dukutan na lang at mabilis na mabibigay sa mga customer. Yan. Tulungan natin yung sarili natin sa pamamagitan ng pag-organize ng ating mga paninda. Ayan, pinaghiwa-hiwalay ko rin po ito, baka shampoo, sabon, conditioner, tsaka toothpaste. Yan. Nasa iisang box naman po ito at nilagyan ko lang po ng separator na box din para makatipid din tayo. Yung pangalawang pamamaraan para matulungan natin yung ating sarili para mapabilis yung mga gawain dito sa ating sari-sari store is lagyan na agad ng presyo yung ating mga paninda. Tag price. Kailangan lagyan po natin ng tag price yung ating mga paninda para mabilis po nating malaman yung presyo. So, hindi yung on the spot na bibili si customer and then sa kanyo lang aalalahanin yung puhunan, kung magkano ipapatong yung presyo. Doon nyo palang ibibigay yung presyo, no? On the spot pa lang sa pagbili ng customer. So, kailangan alam na po natin agad yung presyo na pambenta sa ating mga produkto, 'di ba? Naka-tag price na po agad, lalong-lalo na po do sa mga non-fast moving items. Ayan. Kasi syempre matagal mabenta, 'di ba? Makakalimutan natin yung puhunan. Kasi eto po, based on my experience, do sa mga non-fast moving items ko po, madalas nakakalimutan ko po yung puhunan, yung presyo niya. Kaya ang ginagawa ko po, nilalagyan ko na po agad ng tag price. Nilalagyan ko na ng palatandaan kung magkano yung presyo niya. Para pag binili na yung items na yun is mabilis na lang para sa customer. Hindi na mahaba yung customer service para sa customer, di ba? So yan. Pati nga dito sa mga delata na to, may mga tag price na to eh. Pinaglalagyan ko ng tag price. Ito pakita ko sa inyo. Ayan o mga kaibigan, yan yung palatandaan ko. Yan yung mga presyo ng aking mga delata. Syempre sa dinami-dami ng mga delata, iba't ibang presyo po ang delata. Minsan nakakalimutan ko yung presyo, minsan old price pala yung nasasabi ko. So kaya nilalagyan ko na po agad ng palatandaan kung magkano yung presyo ng bawat delata. Bawat delata po kasi is iba-iba yung presyo. Kaya kailangan mas mabuti na mayroon po mga tag price yung ating mga paninda. Yung pangatlong pamamaraan na matulungan yung ating sarili para mapabilis yung mga gawain dito sa ating sari-sari store is kailangan po natin ng gunting. Kung meron po tayong hahatiin, kung meron po tayong gugupitin, huwag natin pilitin na kamayin natin. Yung igaganyan lang natin. Kasi mabubutas, may tendency po mabutas yung produkto. So kapag nabutas yan, kung pagkain, di kakainin na lang, sayang. So kailangan gamitan po natin ng gunting kung meron po tayong mga gugupitin para iwas butas. Service time sa ating mga customer, no? Kasi madalas talaga yung mga customer natin nagmamadali. So kung pabagal-bagal ka na, pipilitin mo, ikakamay lang ng ganyan, matagal, 'di ba? Tapos biglang nabutas pa. Hindi na rin tatanggapin ng customer, papapalitan ng bago na hindi butas. Kaya kailangan gamitan po ng gunting.
kung may mga gugupitin. Okay? Then yung pang-apat po na pamamaraan para mapabilis, tulungan ng sarili para mapabilis ang gawain, no? Sa ating sari-sari store. Calculator. Yan. Kailangan po natin gumamit ng calculator para hindi po sobra or kulang yung magiging sukli natin sa ating customer. Kasi kung kulang po yung magiging sukli natin sa customer, magagalit yung customer, di ba? Magkakaroon siya ng ay, kulang yung sinusukli na ito, Parang isipin nila, ginugulangan natin sila, no? So, kapag sobra naman yung sukli natin sa kanila, malulugi naman yung ating tindahan. So, kailangan sakto lang. Kailangan gumamit ng calculator. So, sobrang dami ng gawain natin dito. Huwag nyo na pong idagdag yung mga additional pag-a-add ng mga items na binili ng customer sa utak nyo lang, alam nyo lang. Kasi, just to relax naman din yung isipan natin. Yun, alam nyo yun, para magaan yung pagtatrabaho natin sa ating sari-sari store na wala na masyadong iisipin, di ba? Kasi kung hindi tayo gagamit ng calculator, add lang sa utak natin, tapos ang dami nang binili ng customer, mga 4, 5 na items, no? Okay lang sana kung 2 items lang. Pwede pa. Pero kung 3 to pataas, huwag nyo nang pasakitin yung ulo nyo. Gumamit na po tayo ng calculator. Okay? Para iwas kulang ng sukli or over ng sukli sa mga customer, yun. Gumamit ng calculator. Diba? Ayan, meron pa po akong pampaswerte. Pampaswerte daw yan. So, yan. Anyway, yun lamang po. So, yan. Tulungan ng sarili para mapabilis ang gawain sa sari-sari store. So, number 1, i-organize yung mga paninda. Pagsama-samahin yung mga foods at non-foods. Pangalawa, lagyan ng tag price yung mga items. Yan. Lalong-lalo na po sa mga non-fast moving items. No? Sa mga fast moving items, ako naglalagay ako. Kasi, makakalimutin ako. No? Sa dami na iniisip ko. So, tsaka, iba't iba po kasi yung presyo nito eh. And then, yung mga presyo po kasi is tumataas. So, mamaya kung hindi natin lagyan ng tag price to, pagkabili natin, tumaas pa pala yung presyo. Ano sa isipan natin yung old price, no? Sayang, diba? Kaya, lagyan na lang agad ng presyo. Pangatlo, gumamit ng gunting every time na magugupit tayo ng mga items para iwas butas, iwas damage sa mga produkto. At pang-apat, gumamit ng calculator para iwas naman sa sobrang sukli or kulang ng sukli para mapabilis ang gawain at iwas sakit ng ulo. Diba? Yung mga pag-a-add-add. Huwag nyo na idagdag sa ulo nyo yan. Gumamit na po kayo ng calculator. Okay? So, yan. I hope natutunan po kayo sa aking video. Thank you for watching. Thank you for watching. More sales to come. More blessings to come. More bentas to come. Bye-bye. Happy selling. God bless.